mas mapapadali nyo ang pagkita kung tamang application ang gagamitin nyo sa pag-trade. Iilan nga sa mga followers natin ay mas gamay ang pag-trade sa Bybit ng gold or silver kahit mga stocks and of course cryptocurrency. Di hamak na mas magiging madali ang kitaan kung madaling gamitin ang app. Ito, recently kumita ng $90 sa naging shot call natin pero ang laki ng fees. At kung tatapusin mo ang video na ito, may i-reveal akong dalawang gem na nakalist na at yung isa highly anticipated at speculated ko na malilist pa lang at syempre bilang bonus ay papakita ko tong passive APR na nakita ko sa Bybit. Ay, ako nga pala si Osaber na been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses dito sa cryptocurrency since 2021 ng June. Okay, bago ang lahat, lalo na sa mga bago at wala pang ways or application kung saan makakapag-trade ka ng crypto, stocks, gold, silver in one app. Meron akong Bybit referral link dyan sa description down below at bubunot ako ng lucky winner na mananalo ng $10 sa mga magsa-sign up gamit yung link na ito. Okay, hindi lang basta pinopromote ko yung Bybit, no? Ginagamit ko talaga yung Bybit at malalaman nyo kung bakit kung tatapusin nyo yung video na ito. Una, kaysa gagamit kayo ng traditional app tapos lilipat-lipat kayo ng ibang app, then magtatrack pa kayo ng portfolio. Tapos yung iba sa mga apps na to, hindi secure yung API, mahirap yon. Walang problema kung ganito pa rin kayo mag-trade, lalo na para sa mga gold or silver. Kaso kung alam mo yung idea na pwede mong i-short din yung BTC, tulad ng shot call natin dito, sabay nun ay sinort din natin yung gold kasi nga may fundamental aspect tayo na pag umaangat yung DXY, malaki yung chances na tataas din yung dominance ng dalawang asset at doon, pag bumagsak tong dalawang asset na ito, BTC at gold, ay pwede din nating i-short yung ating alts. Anyways, isa pa sa gusto ko sa app na to, na Bybit, specifically is yung tagging niya na professional's choice and high performance trading. Only means na walang drag or lag or walang crash na nangyayari malimit sa app na to. Pero yung ibang experience ko sa ibang app, nagkakaroon pa rin ng unexpected error daw, lalo na nung bumuhos yung market. Imbis na pumaldo, naiwan ka pa. Nakakasira ng drive yun. At maliban sa mababang fees, ay pinagyayabang din nila na wala silang fluctuation ng fees. Ibig sabihin, sa first trade mo is $1 tapos biglang $2 tapos balik ulit ng 50 cents. So parang sa Binance. And of course, late ko na rin nalaman na meron na din silang deep liquidity protection lalo na para sa mga stocks like Tesla, Nvidia, for gold and silver. Pero dahil pihikan nga sila sa pag-list, it means almost all of those assets are protected ng kanilang liquidity protection. Pero ano bang ibig sabihin nun? Pagpalagay natin ng Apple stock right now is $200 at ibinenta mo yung isang Apple stock mo sa ibang exchanges dahil konti ang gustong bumili ng Apple stock at nagbenta ka, ang makukuha mo lang is $192 minus pa yung fees, which wala kang choice for slippage. Pero kay Bybit, merong slippage settings. And dahil nga sa deep liquidity protection nila, hindi nalalayo sa $200 na tina-target mo yung makukuha mo. Pagpalagay natin, which malabong mangyari na konti lang ang gustong bumili ng Apple stock sa Bybit at dahil walang deep liquidity protection kunyari, meron pa ring slippage settings. It means ito yung bagay na gusto mong tanggapin na talo para lang ma-push yung trade mo. So iset natin kunyari 2%, it means tatanggap ka ng $4 loss doon sa expected mo na $200. So $196 din fees. At isa pa, para sa mga gold traders dyan, walang ganito ang ibang TradFi platforms. At ito yung bonus na sinasabi ko kanina. Dahil kasama sa perks ni Bybit yung mag-earn ka ng high yield kung saan makaka-earn ka ng 20% APR sa mga idle cash mo like USDT pair to gold habang nag-iintay ka ng mga setups or iti-trade mo. Lalo na sa strategy na meron kami dito sa aming channel kung saan we only trade the confirmation at kung walang confirmation at walang malinaw na trend, hindi kami pumapasok. Anyways, ito na yung dalawang gem na tingin ko at yung isa ay malilis pa lang dito sa Bybit mismo. At ang kinaganahan nga dito dahil tokenized stocks or X stocks or Ondo tokenized stocks ito sa Bybit, ito ay 24/7 mong maiti-trade. Kung gusto mong bantayan lang, pwede rin naman. At syempre, hindi yan Nvidia, which is total opposite ng sasabihin ko sa inyong mga gem. Number 1 is yung ating Amazon or AMZNX USDT dito sa Bybit. Pero bakit? Number 1, Project Weaver. Number 2 is yung Energy Sovereignty Move. Number 3 is yung Custom Silicon. Sa tatlong yun na nabanggit ko, kung papansinin nyo ay lahat ng to is pasok doon sa nangyayaring psychological operation na nangyayari sa mga movies, sa news, and sa ating kapiligiran. Aliens, outer space, energy shift from oil to nuclear, geopolitical wars, grid infrastructure, one connectivity. Kaya deserving talaga na Amazon stock yung ibid natin dito sa Bybit. Okay, number 2 is wala pa to dito. Pero malakas ang speculation ko na malilist to sa Bybit once na mag-go public ito. Kasi yung Tesla nandito na rin. At kung bakit mataas ang kumpiyansa ko is because pwede na natin siyang i-snipe dito sa pamamagitan ng free stock sa loob ng Bybit app. Pero mind you, this is a little bit more risky ng konti versus doon sa traditional way natin for trading. Makikita natin to sa loob ng TradFi section. Pero bakit ko siya i-hold kung sakali
sakali. One, it's because of Orbital Data Center, which is yung Project Suncatcher. Ang pinaglalaban ko dito is hindi iinit kasi yung mga GPUs or yung mga copper natin kung nasa vacuum space. Pero maliban pa doon is ang alam ko at sa pagkakaalam ko is tina-target nila yung 24/7 high intensity solar energy sa space, which hindi natin magagawa yan dito sa Earth. And isa pa dyan is papasukin na rin ni SpaceX yung semiconductor niche. So tama kayo, SpaceX yung binabantayan natin sa Bybit. Anyways, yun yung mga gems na meron ng Bybit at kung bakit ko gagamitin yung Bybit sa mga ganito. Syempre, isipin mo na lang, may crypto ka, may gold, silver ka, mayroon ka pang stocks na gustong i-trade. Kung pwede mong gawin sa iisang app, bakit hindi? Lahat ng yan nasa iisang platform. Although it is a centralized exchange of course, not your keys, not your money of course. Pero secure, less fees, and sure na may liquidity talaga dito. Kayo ba? Comment down below if gusto nyo ng step-by-step kung paano mag-open ng TradFi account dito sa Bybit or any suggestion na gusto nyo matutunan about sa Bybit app. Pero syempre, chismis lang ang lahat ng yon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye!